Good morning po sa ating lahat. Are you blessed today? At good morning din sa lahat ng ating nasa online. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Sabi nga po ng awitin, rumaragasang pagpapala. Meron pa tayong 22 days before Christmas at meron pang 29 days bago pumasok ang 2024. Sino dito naniniwalang may paparating pa na rumaragasang pagpapala para sa Kanya? Sabihin niyo, taas ang kamay, sabihin niyo, akin yun. Sige po, doblehin natin ang lakas ng palakpak bilang papuri sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang ating manggagamot, ang ating kaibigan, ang hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na darating, ang Diyos na magpapala sa ating lahat. Come on, give the Lord the big hand of praise today. Oh, rabakanda dalabashika dalahanda. Praise God. At kanina, akala ko nasa PICC ako. Naka-Pilipinyana at barong pala dito sa ating Central Church kapag first Sunday. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. We love the Philippines. Amen? Praise God. At ang araw na ito ay araw ng ating pagsamba, araw ng pasasalamat, at araw ng ating pagkilala sa ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay nandirito para siya ay pasalamatan, sambahin, luwalhatiin, at parangalan. Amen? At malapit na ang Kapaskuhan, kaya batiin mo yung katabi mo ng advance Merry Christmas. Yung iba, in advance na rin ang regalo. Amen? Praise God. Sino naniniwalang masaya ang Paskong ito dahil kay Kristo? Hallelujah. Are you ready for the blessing? Praise God. Hallelujah. Sige po, lahat ng nakahanda sa pagpapala ng Panginoon, taas ang kamay. Praise God. Sabihin nyo, all blessings from the north, south, east, west, come to me now. In Jesus' name. Sige, yan ang trademark ng JCTD. Lahat ng may nakuha, pumalakpak ng malakas kay Jesus. Isa sa pinaka-paborito kong talata ay nasa Deuteronomy 28 verse 8. Ang nakalagay doon, and God commanded the blessings in your storehouse. Kanino kayang bahay yun? Ano sabi? The Lord will command the blessing on your storehouses. Naniniwala ba kayo pag inutusan ng Diyos ang pagpapala, susunod ang pagpapala? May tanong ako sa inyo ngayong umaga. Nung inutusan ng Diyos yung puno na walang bunga, sabi niya, hindi ka na mamumunga mula ngayon. Sumunod ba yung puno? Sumunod ba? Nung inutusan ng Panginoon ang bagyo at sinabi niya, tumigil ka. Ang tanong, sumunod ba yung bagyo? Nung inutusan ng Panginoon yung demonyo at sinabi sa kanya, lumabas ka. Sumunod ba ang demonyo? Alam mo, pag si Lord ang nag-uutos, kahit puno, kahit bagyo, kahit demonyo, sumusunod. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos at inuutosan ka ni Lord, hindi ka sumusunod, masahol ka pa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Kaya pag inutosan ni Lord ang pagpapala, pupunta agad. Amen? Sige, isa pa, taas ang dalawang kamay. Lalagyan na natin ngayon ng currency. Amen? Sabihin nyo, all currencies, US dollar, Singapore dollar, Canadian dollar, Hong Kong dollar. Nako, yung iba may nakakaalala na Japanese yen, Qatar Riyal. Pastor, ano ba yung pinagsasasabi mo? UAE dirhams, London pounds, Swiss franc, at ang paborito nating mga Pilipino, Philippine pesos. Come to me now, in Jesus' name. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam nyo, ang pananampalataya sa Diyos ay ganyan lang. Amen? Sabihin mo, only believe.
Nung nasa height ang revival ng JCTD, naaalala ko pa, nagkaroon tayo ng 15 or 10 days revival night. Hallelujah, napakadami po mga dumadalo, taga-taga iba't ibang lugar, gabi-gabi, padami ng padami. At ganyan lang tayo ng ganyan. Akin yon, akin yon. Nung isang gabi, merong isang bata doon na kapag kumahatak na ganun, nabubuwal. Tinatayo ng usher. Sabi, ba't ka ba nabubuwal? Mabigat po yung aking nahahatak. Nagtatawa ng kami lahat. Alam mo, sa bayan nila, nagkaroon ng raffle. At ang first prize ay pangkabuhayan showcase, isang bagong tricycle. Alam mo kung sino nabunot? Yung bata na yon. Hallelujah. Kaya pala siya nahuhulog ay isang tricycle yung kanyang nakukuha. Kaya pag may nabuwal dyan, alam nyo na. Amen? Pero hindi kayo nabubuwal. Bakit? Cash. Cash yung binibigay ni Lord. Amen? Lahat ng pagpapalain ni Lord, pumalakpak ng malakas sa Kanya ngayong araw na ito. Hallelujah. Praise God. At declare ulit natin, sabi po ng Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit of it. Kaya let us declare sa buhay natin. Sabihin natin, ako ay blessed, ako ay anointed, ako ay malakas, hindi ako mahina. Ako ay malusog, hindi ako sakitin. Ako'y mapagtagumpay, hindi ako talunan. Ako'y victorious, hindi ako biktima. Ako ay winner. Ako ay champion. I am more than conqueror. In Jesus' name. Lahat ng ikaw yan, pumalakpakan ng malakas kay Lord. Amen. Hallelujah. Ready na ba kayo sa salita ni Lord? Naubos na yata yung oras ko. Amen. Hallelujah. It is my joy and honor to share the word of God today. And since today is the first Sunday, the Lord urged me in the power of the Holy Spirit to share with you about the blessing of a Holy Communion. Not only every first Sunday, but every Sunday we partake Holy Communion. At yan po yung gusto kong i-share ngayong umagang ito. Praise God. At nandyan na ba yung ating salita ni Lord? Hallelujah. Exodus chapter 12, verse 1 to 14. Medyo mahaba-haba ito. Samahan niyo ako sa pagbabasa. Praise God. Pwede ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon? Praise God. Babasahin ko po sa Tagalog. Praise God. Exodus 12, 1 to 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin nakakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Alagaan ito hanggang sa ikalabing-apat na araw ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay, nakakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pangpaalsa at mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw
o nilaga ang hayop, kung di lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata, at ang lamang loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may natira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakanin ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmamadali kayo ng pagkain ito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Verse 12, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Akong si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong saling lahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Ang Diyos ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Shall we pray? Mahal naming Diyos, kami po ay nagsapasalamat ngayong umaga. Tinipon mo kami sa lugar na ito upang pagpalain at upang mapakinggan namin ang iyong mga salita. Ang dalangin namin, Lord, kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kausapin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ma-encounter ka namin sa pamamagitan ng iyong salita. Ikaw ang nagsabi, we will know the truth and the truth will set us free. Kaya Lord, open our spiritual eyes, ears and understanding. Ang mga salita mo na ipapangaral, higit pa sa ipinapangaral ng pastor, ay kausapin mo kami lahat. Mangusap ka ng personal, Panginoon. Gawin mong matabang lupa ang aming mga puso upang kapag natamnan ng binhi ng iyong mga salita, ito'y magbubunga ng pagbabagong buhay, ng kalakasan, ng pananampalataya at ng pagtatagumpay. Habang kami nag-aaral ng iyong mga salita, iyunat mo ang iyong mahaba, mapagpagaling at makapangyarihang kamay. Itantay mo sa lahat ng iyong mga anak na nandirito ngayon sa simbahan, maging yung nandyan sa online streaming, tumagos, Panginoon, sa screen ng kanilang mga gadget at laptop at cellphone ang iyong kapangyarihan. Bless your people today in the name of Jesus Christ. Lord, nire-rebuke namin lahat ng gawa at plano ng kaaway sa aming kalagitnaan, lahat ng obstacles, lahat ng mga hindering spirit, in the name of Jesus, mental block, lahat ng nagnanakaw ng salita ng Diyos, come out in the name of Jesus. Lahat ng espiritu ng antok, panghihina ng ang katawan, lahat ng stress, lahat ng pagod, in the name of Jesus, we rebuke you. Get out in our mortal body. And in the name of Jesus, Lord, i-release mo, Panginoon, ang kalakasan nagmumula sa iyo at malaya kaming makapakinig ng iyong buhay at banal na salita. Salamat po ng marami. Ngayon pa lamang, we declare that the devil is already defeated in our lives, defeated in our family, defeated in our ministry, and even defeated in our nation. And we declare that all of us here, O Father God, are more than conqueror in Christ Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. May ilalakas pa yan para kay Lord. Amen. Amen. To God be the glory. You may be seated in the presence of God. Praise God. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga ay isa sa mga ordinansang iniwanan ng Diyos sa kanyang simbahan. Thank you so much sa ating worship team. Palakpakan nga natin ang ating worship team. Praise God. Isang araw magkakaroon na kaming ganyan sa Baliwag. Amen? Okay. Isa sa mga ordinansa ng Panginoon na iniwanan sa kanyang iglesia ay ang banal na hapunan. Sa Japong, nirequest ko kay Pastor James, kay Pastora Joyce, at sa ating mga coordinator
na pagkatapos ng aking preaching, tsaka natin i-partake ang ating communion. Ito po ay napakahalaga. Ibinilin po ng ating Panginoon sa kanyang simbahan na sa tuwing gagawin natin ang banal na komunyon, gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. At alam niyo po ba kung sino ang nag-officiate ng unang banal na hapunan? Hindi lang ho pastor, hindi lang reverend, hindi lang bishop, kung hindi ang unang nag-officiate ng huling hapunan na pinagkuhanan natin ng banal na komunyon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Praise God. So balit alam nyo po ba na ang pagpapartake ng Holy Communion, kapag ginawa natin ng hindi nararapat na paraan, instead na ang tatanggapin natin ay pagpapala, sabi po ng banal na kasulatan, ang tatanggapin natin ay kahatulan galing sa Diyos. This is a very important ordinance that God has given to the church. And yet the Bible said, kapag ginawa natin ito sa hindi nararapat na paraan, instead na tayo ay mabless, tayo ay hahatulan ng Panginoon. Kaya gusto kong i-share sa atin ito ngayon upang sa tuwing magpapartake tayo ng komunyon, ang tanggapin natin ay hindi hatol, kung hindi ang tanggapin natin pagpapala at pangako ng Diyos sa kanyang tipan. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 11:27-30, kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may mga ilan ngang mga namatay na. What is the Bible is telling us? Kapag ang pagpapartake ng Holy Communion ay ginawa natin sa hindi nararapat na paraan, tayo ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. At ang tatanggapin ay kahatulan sa ating mga buhay. Kaya dati, bago magpapartake ng komunyon, nung dati pa tayong relihiyon, bago magpartake ng communion, ay nangungumpisal muna. Yung iba naman mga church, talagang nagsisisi bago magpartake ng Holy Communion. Ano yung sinasabi rito na siya sa atin ng sarili? Hindi po ito yung nagkamali ka, nagkasala ka, nagkaroon kayo ng diskusyon ng iyong asawa. Hindi po ito yung pagpapartake ng hindi nararapat. It is not referring to the sin that you are committed. Ang paraang hindi nararapat sa pagpapartake ng komunyon ay yung nagpapartake ka ng komunyon, hindi mo nauunawaan kung ano ang ginagawa mo. Nagpapartake ka ng komunyon, hindi mo kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya very significant na dapat po bago tayo magpartake ng Holy Communion, alam natin ano ang ginagawa natin. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi ho, napaka-powerful ng Holy Communion. It is the token of the covenant of God to the entire Christianity. Na sa pamamagitan ng banal na komunyon, maranasan natin ang kapangyarihan ng tipan, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo at ang katuparan ng lahat ng kanyang pangako mula sa pagkapako sa krus hanggang sa pangalawang pagbabalik ay ibuhos sa ating lahat sa pagpapartake ng Holy Communion. Subalit, kapag hindi nararapat ang ating ginagawa, hindi natin yon makukuha, praise God, kung hindi tayo ay hahatulan pa. Kaya dapat maunawaan natin ito. Ang banal na komunyon, sabihin nyo nga, Holy Communion. Sa ibang church, nalulungkot ako.
Alam nyo, sa ibang church, yung Holy Communion, parang, kumbaga sa eskwelahan, parang recess. Anong recess, pastor? Pagka sinabing Holy Communion, simula na ng kwentuhan sa katabi, yung iba puntahan na sa CR, yung iba kilos na ng kilos, kumbaga para bang recess. I tell you, in Christianity, konti lang ang tinawag na holy. Una, syempre, ang Holy Spirit, amen? Siya ang third person of the Trinity. Pangalawa, ang Holy Bible, because this is the Word of God. At pangatlo, Holy Communion, because this is the body and the blood of Jesus Christ. Kaya dapat kapag nagkukomunyon tayo, alam natin ang ating ginagawa in respect and reverence to the body and the blood of Jesus. Meron pong tatlong yugto ang banal na komunyon. Gusto kong makinig po kayong mabuti. Meron pong tatlong yugto ang komunyon. Ang unang yugto ng komunyon, ang original, ay ang unang Pasko. Praise God. Ano ang unang Pasko? Itong binasa natin kanina, sapagkat ang bansang Israel ay nandoon sa Ehipto, inalipin sila more than 400 years. Nawala ang identity, nawala ang nationality, nawala ang lahat ng mga kalayaan ng kanilang buhay. At na forced labor pa sila. Pero nangako ang Diyos that the Lord will send a deliverer in the person of Moses, that God will deliver Israel in the hands of Egypt. And you know, during this time, ang Egypt ang superpower ng buong mundo. They are the United States America of the ancient times. Walang makakatalo. Pero ang Diyos, inilabas niya ang kanyang bayan sa Ehipto. Ladies and gentlemen, pagkakampi mo ang Diyos, walang malaking kalaban na hindi mo kayang talunin. Walang problema na hindi mo kayang lampasan. Walang pangangailangan na hindi kayang katagpuin. At walang dalangin na hindi kayang sagutin. At nagpunta doon si Moises para ilabas. Nakakasyam ng sumpa ang Ehipsyo. Pero dahil makapangyarihan, ayaw payagan ang Israel. Ang panghuli, papatayin ang lahat ng panganay. Praise God. Sino dito mga panganay? Taas ang kamay ng mga panganay. Ayan. Mga paborito ni Lord ang panganay. Amen. Pati bunso naman. Amen. Siyempre yung pangalawa, the best. Amen. Kasi pangalawa ako eh. Praise God. Papatayin ang lahat ng panganay mula kay Paraon hanggang sa pinakamababang alipin at pati mga hayop na panganay ay papatayin. Pero ito ang sabi ng Diyos. Sa araw na yon, dito nagmula, dito in-institute, dito in-install ang Holy Communion. Sabi niyo sa gabing yon, pipili kayo ng isang kordero. Sabi niyo nga, kordero. Hindi kaldero, amen? Pipili kayo ng isang kordero, dapat walang kapintasan. Dapat 1 taong gulang. At dapat lalaki. Aalagaan sa loob ng 4 na araw at sa gabi, bago dumating ang anghel na mamumuksa, ay papatayin. Papatayin po ang korderong ito. Praise God. Ang korderong ito, kapag pinatay, praise God, yung kanyang katawan, yung katawan ng kordero, ang gagawin po ay lilitsunin. Sabi nyo nga, lilitsunin. Sabi ni Lord, wag mong ilalaga o kakainin ng hilaw. Kasi kapag yung kordero ay inilaga, ang tawag doon, ulam. Sabihin nyo nga, ulam. Nilagang kambing, nilagang baka. Kaya sabi ni Lord, wag mong ilalaga. Ang gawin mo, lilitsunin. Kasi kapag nilitson, ibig sabihin, inoffer at inalay sa Panginoon. So kaya ang ginawa ni litsyon, at ang paglitsyon sa katawan ng kordero, mga kapatid, kasama ang ulo, kasama ang mga paa, at kasama rin lahat ng lamang loob. Sabi ko kay Lord, bakit isinama lahat?
Wala pong inalis. Did you know, brothers and sisters, na kaya isinama lahat, this is highly symbolical. Praise God. Na ang inihandog na kordero ay buo, kasama ang ulo, ang mga pata, at ang lamang loob. Praise God. Bakit po? Dahil sa gabi ng Passover, ng Paskwa, may himala na gagawin ang ating Panginoon. Sa loob ng bahay, pagsasalo-saluhan, ang buong lechon. Wala silang ititira hanggang kinabukasan. Bakit buo? Kasama ang ulo, ang mga kama, ang mga paa, ang mga lamang loob, ang puso, ang baga, ang atay, ang bato, lahat ng internal and external organs are intact. You know why? Dahil sa pagkain nila ito sa gabi ng Paskwa, ay i-redeem ng Diyos ang bawat bahagi ng kanilang katawan sa araw na iyon. God will redeem every part of their bodies. Kaya nung kinakain nila yung katawan ng kordero, mga kapatid, yung mga may sakit gumaling, yung mga nanghihina lumakas, yung mga may edad na nirarayuma, hindi man lang makalakad ng malayo, nakakalakad ng malayo. There was miracle release in the night of the Passover because of the body of the Lamb of the Passover. Nirelease ang kalakasan habang kumakain sila. Nirelease ang kagalingan. Nirelease ang kalusugan. Sino dito nakapanood na ng Ten Commandments? Nakapanood niyo ba yung Ten Commandments? Nung lumabas ang Israel sa Egypt, di ba nakita nyo lahat mula sa pinakamatanda hanggang pinakabata, walang naiwan. Pati yung pinakamatanda, above 80s, above 90s, kasama sa journey. Pati yung pinakabata, pinakasanggol, kasama sa journey. Kaya lang ang hindi maganda doon sa napanood kong Ten Commandment, yung matatanda, hirap na hirap at uugod-ugod. Merong mga nanghihina at nakasakay sa asno. That is not the exact portrayal of the Exodus ng mga Israel. Dahil nung gabi ng Passover, nung kinain nila ang hinandog na kordero, lahat sila ay lumakas, lahat ay gumaling, lahat ay naging malusog mula sa pinakasanggol hanggang sa pinakamatanda. Kaya ang sabi ng Bible, praise God, hallelujah, pakita nyo dyan, sabi ng Bible sa Psalm 105 verse 37, pagkatapos nito, ang bayan ng Israel ay kanyang inilabas, malulusog sila at lumabas na ang dalay, mga ginto at pilak. Praise God. Diyan po napakaganda. Sabi sa New King James, He also brought them out with silver and gold. Tingnan nyo mabuti. There was none feeble among His tribes. Walang lumabas sa Ehipto na Israelita, kahit isa. Walang lumabas na may sakit, walang lumabas na nanghihina, walang lumabas na may rayuma, walang lumabas na may sakit at karamdaman. Noong night of the Passover, pinagaling, naghimala, pinless sila lahat ng Diyos. You know why? Gaano kahaba ang kanilang paglalakbay? Journey from Egypt to the Promised Land. It took them 40 years. At hindi pinalabas sila ng Diyos na mga may sakit at karamdaman. Nung gabi na kinakain nila ang kordero, praise God, yung kumakain ng atay, na may sakit sa atay, gumaling. Yung kumakain ng laman, ng puso, na may sakit sa puso, gumaling. Lahat ng kumain, gumaling. Lahat. Sabihin nyo nga, all. Bilang pastor, pinag-aralan ko ang salitang all. Tiningnan ko sa dictionary, tiningnan ko sa Google, tiningnan ko sa Greek, tiningnan ko sa Hebrew. Alam nyo ba ang kahulugan ng all? Alam nyo kung ano all? All. Wala, all talaga. Sabihin mo sa katabi mo, all talaga. Ibig sabihin lahat. Amen? Walang exempted. Nung gabi ng Passover, nung kinakain ang katawan ng kordero, lahat gumaling, lahat lumakas, lahat lumusog,
lahat pinagpala ng ating Panginoon. At ang sabi ng Diyos, ang gagawin sa dugo ng kordero, ano gagawin sa dugo ng kordero? Ipapahid sa mga hamba ng pintuan at sa ibubong ng mga pintuan. At napakaganda ng sabi ng salita ng Diyos. Praise God. Ano po ang sabi doon sa dugo? Sabi ng verse 12, ang dugo ang magsisilbing palatandaan na ang bahay na yon ay inyong tinitirhan. Hallelujah. The blood of the Lamb, ladies and gentlemen, is a sign of identity. Kapag may pahid na dugo ang iyong bahay, dumarating ang makapangyarihang mamumuksa, papatayin siya. Papatayin niya lahat ng panganay. Wala siyang igagalang, wala siyang lalampasan, mula sa parao hanggang sa pinakaalipin at sa lahat ng mga hayop. Ganon katindi ang anghel ng kamatayan. But ladies and gentlemen, pag nakita niya ang dugo ng kordero, hindi siya makapapasok sa bahay na yon. Lalampasan ng salot ang bahay na yon dahil may dugo ng kordero. The blood of the Lamb is identity. Sabihin nyo nga, identity. Praise God. Napakaganda. Sabi po rito sa English, sa New King James Version, now the blood shall be the sign for you in the house. Kaya sino dito mga magulang, taas ang kamay. Dapat pinananalangin natin ang mga bahay natin. Lagyan ng dugo ni Jesus. Amen? Lagyan ng dugo ni Jesus. Hallelujah. Pag dumarating ang mga mamumuksa, magnanakaw, pandemic, karamdaman, mga nauusong sakit, pag nakita yung dugo ni Lord, hallelujah, hindi makapapasok. Sabi ng Psalm 91, walang makapapasok na anumang kapahamakan sa loob ng iyong bahay. We have the blood of the Lamb of God. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. It is identity. Sabihin mo sa katabi mo, do you have the blood? Kailangan merong blood of the Lamb. Amen? Ang blood ay protection. Sabihin nyo nga, protection. Kaya tayo nung araw nananalangin, Lord, cover me with the blood of Jesus. Because the blood is a sign of protection. Na kapag dumating yung mamumuksa, hindi ka tatamaan. Lalampasan ka. Kaya ang tawag, pass over. All the curse, all sickness, all diseases, all poverty, all works of the enemy will pass over you when you have the blood of the Lamb. Lalampas lang siya. Tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, lalampas lang ang mga sumpa. Amen? At isa lang ang ina-attract ng blood of the Lamb. Ang pagpapala, ang kapangyarihan, at ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung iyon, pumalakpakan ng malakas. Ang blood is a symbol of blessing. Praise God. Dahil may protection, nandoon ang blessing ng Panginoon. So yun ang unang yugto ng banal na komunyon. Ang pangalawang yugto ay ang huling hapunan. Sabihin nyo nga, Last Supper. Dati tinutulig sa tayo ng ibang relihiyon. Kasi daw tayong mga Kristiyano, kung magbanal na hapunan ay umaga. Meron ba ekang naghapunan ng umaga? Narinig nyo ba yon? Sabi niya, yan eka mga born again na yan. Tinuturuan ng mga pastor ng mali. Pero may eka pinaghahapunan sa umaga. Meron ba ekang hapunan sa umaga? Ang umaga, amusal. Tama? Bakit daw tayo nagbabanal na hapunan sa umaga? Sabi ko, kulang siya. Hindi lang kami sa umaga nagbabanal na hapunan. Pati tanghali, nagbabanal na hapunan kami. Pero gusto kong ipaliwanag ng maliwanag po.
Ang pangalawang yugto ng komunyon ay ang Lord Supper. Dahil nung gabi, bago dakipin si Jesus at patayin, ay sila'y pinagdiwang nila ang Paskwa nung panahon ni Moises. Subalit binago ni Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus? Ang sabi niya, ng gabing iyon, bago siya ipagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay at sinabi niya, ito, hindi niya sinabi, ito ang katawan ng kordero ni Moises. Hindi niya sinabing ganun. Sabi niya, ito ang aking katawan na pinaghahati-hati at inaalay sa inyo. Nagulat ang lahat bilang isang Hudyo. Dati kapag kinakain nila ang tinapay sa Paskwa, ang iniisip nila ay ang katawan ng kordero, yung hayop na pinatay, yung nagpagaling sa kanila, yung nagbigay ng kalakasan, yung nagbigay ng kalusugan sa kanilang mga ninuno. But on the night of the Lord's Supper, binago ni Jesus, sabi niya, itong tinapay na ito, hindi na sumisimbolo sa katawan ng tupa, sa katawan ng kambing, sa katawan ng hayop. Ito ngayon ay simbolo ng aking katawan na ipinagkakaloob para sa inyo. Imagine, ladies and gentlemen, kung paano nakakapagpalusog, kung paano nakakapagpagaling, kung paano nakakapagpalakas ang kordero, ang laman ng hayop, ng kambing, ng tupa, noong panahon ni Moises. How much more the body of the Lord, the anointed body of the Lord Jesus. Hallelujah. There is miracle in partaking communion. At pagkatapos, dinampot niya ang saro at sinabi niya, ang sarong ito, ang aking dugo na nagpapatibay ng tipan. It is no longer a blood of the lamb of the Passover. Today, this is my own blood, the blood of the Lamb of God that can take away the sins of the world. Binago ni Jesus sa huling hapunan, sa Last Supper. Praise God. Yung katawan, praise God. Yung kordero, siya na ngayon ang ating kordero. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord na ang ating kordero. Tingin kayo dito. Alam mo, mas blessed ka ngayon kaysa panahon ni Moises. Amen? Ako po, dumating sa akin na nagselos ako kay Moises dati nung nagbabasa ako ng Bible. Alam niyo kung bakit? Kasi nung panahon ni Moises, nakikita nila talaga ang Diyos. Pag-araw, haliging ulap. Ano ho yun? Buong araw, nandyan yung haliging ulap. Kaya pag kami nagtatanong, nasan si Yahweh? Ayan lang siya, oh, haliging ulap. Kaya hindi ka nasa-sunburn, nandyan si Yahweh. At sa gabi po, haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Very tangible ang presence of God during those times. Kaya parang pag hindi mo alam, nakakapagselos. Pero sinabi sa akin ng Lord, anak, mas matindi ngayon kayo. Mas matindi kayo ngayon. Bakit? Noon, nakikita nila ang Diyos, si Yahweh, sa haliging ulap at sa haliging apoy. Pero ngayon, hallelujah, hindi mo na kailangang hanapin ang haliging ulap at ang haliging apoy. Nasa puso na natin nakatira ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naalala ko si Dr. Yonggi Cho. Nagpi-preach po siya, si David Yonggi Cho. Pagkatapos siya mag-preach, lumapit sa kanya yung isang babae. Sabi ng babae, Pastor, may tatanong lang po ako sa inyo. Gustong-gusto ko po talagang malaman ito. Kasi may kailangan ako kay Lord. Sabi niya, ano ba ang itatanong mo? Ano po ba ang address ni Jesus Christ? Biglang napatigil si Pastor Yonggi Cho. Ano nga ba address ni Jesus Christ? Block 4, Lot 1, Heaven, Third Heaven. Ano nga ba address ni Christ? So hindi niya alam sa sagot niya. Sabi niya, kapatid, ganito na lang. Bumalik ka sa linggo at itatanong ko kay Lord ang address niya. Bumalik ka sa linggo, ibibigay ko sa iyo.
Dumating yung sumunod na linggo, excited yung babae, pagkatapos ng preaching, ayan na naman, hindi nakalimutan. Pero magaling ang Holy Spirit. Nung nagtinatanong ni Pastor Yonggicho, sabi niya, Lord, ano ba address mo? Nabasa niya yung Bible. Sabi doon sa Bible, ang kinaroroonan, ang nananalig sa anak ay kinaroroonan ng anak. Ang nananalig sa Diyos ay pinananahanan ng Diyos. Sabi niya, Pastor, alam niyo na po ba yung address ni Lord? Alam ko na. Tinanong ko sa kanya. Sabi niya, kumuha ka ng papel at ballpen. Kumuha ng papel. Isulat mo yung address mo. Sinulat yung address niya. Sabi niya, nakasulat na po, Pastor. Talaga bang born again ka? Opo. Tinanggap mo na si Lord sa buhay mo as Lord and Savior? Opo. O yan. Yan ang address ni Lord. Yung address mo. Kasi kung saan ka nandoon, nandiyan ang Diyos na nagmamahal at tumutubo sa iyo. Hallelujah. Ladies and gentlemen, the covenant of Moses, the old covenant, is a great covenant. But the covenant of Jesus is better, greater, and more powerful than the old covenant. And I am blessed, I am belong to the new covenant of the Lord. Hallelujah. Mas matindi ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, mas matindi tayo ngayon. Kapag nagkukumunyon sila Moises nung araw, ang naiisip nila doon sa tinapay ay katawan ng tupa at kambing na nagligtas, nagpalakas, nagpalusok sa magulang nila. Pero ngayon tayo, pag kinakain mo yung tinapay, sino naaalala mo? Sino naaalala mo? Dapat si Jesus, amen? Merong isang leader sumali doon sa Who Wants to be a Millionaire. Ay tuwang-tuwa dahil siya ay leader ng church. Ang natapat pa sa kanya ay religious question. Sabi sa kanya, mapalad ka, religious question ang natanggap mo. Ang unang-unang tinanong, ano ang sinusuot na yapak sa paa ng mga alagad ni Jesus? Aba, nasagot niya, sandalyas. Pati lalaki nakasandalyas nung araw. Yung sumunod na tanong, mananalo na sana ng malaki. Ang sumunod na tanong, ano daw ang tinapay na ginagamit sa komunyon? Ang sinagot ay skyflakes. Nakikipagtalo ba? Kasi sa aming simbahan, skyflakes ang ginagamit. Hindi, sabi niya ganon, ostya o kaya communion bread. Ano ba nasa isip natin pag kinakain natin yung tinapay ng komunyon? Naalala ko si Brother Boyet. Kung kilala nyo yun, si Brother Boyet. Aba, ano po, Family's Day with the Lord. Nandun tayo sa simbahan, Family's Day with the Lord. Ang daming umatin, kasama ang pamilya, mga first timer. Sabi ni Bishop, sa araw na ito, nung panahon na yun, mona yung ating communion bread. Naalala nyo ba yun? Yung nakalagay na gano'n, kumukurot ka lang. Parang monay. Di kumuha ng mga monay na gano'n, kumurot. Nagkurot ang lahat. Si Brother Boyet, yung katabi niya, mga bago lang kay Lord. Noon daw kinurot yung monay, dahil nag-e-explain pa si Bishop, pinaglaruan sa kamay yung monay. Sabi ni Brother Boyet, kangina kay kulay dilaw yun. Ngayon nangingitim na. Sabi na, tumayo tayo lahat. Sabi ni Bishop, maiibahin natin ang ating komunyon. Dahil ito'y Family's Day with the Lord. Subuan mo yung katabi mo. Wala ho siyang mga kapartner, yun talaga. Sabi sa kanya, Brad, tayo na lang dalawa. Alangan naman kang tanggihan ko. Kaya pagsubo, tuloy sa CR. Ano ba nasa isip natin? Sometimes when we partake the Holy Communion, we are taking it lightly. But ladies and gentlemen, this is not light. This is the body
of the Lord Jesus that hung on the tree for you and for me. Amen. Kasi siya ang ating kordero. Ang kordero nila Moises, 1 taong gulang, walang kapintasan, kambing o tupa. Pero tayo, sa panahon natin, mismong si Jesus Christ. Ang sabi ng John chapter 1 verse 29, the next day, John saw Jesus coming toward him. Tingnan niyo to. Ano sabi ni John? John said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sabi niya, pagmasdan nyo, ito na ang ating iniintay. Ito ay hindi kordero ni Moises. Ito ay hindi hayop na inalagaan. Ito ay hindi 1 taon ng gulang. Ito ay ang pangalawang persona ng Trinidad. Ito ay si Jesucristo, ang tagapagligtas ng tao, ang kaisa-isang anak ng Diyos. Siya ang kordero ng ating buhay sa panahong ito. Jesus is the Lamb of God in a Holy Communion. Pangalawa, yung kanyang katawan, mga kapatid, yung tinapay, yun ang katawan ni Kristo. Hallelujah. Yung katawan ni Kristo na walang kapintasan, yung katawan ni Kristo na walang sakit, yung katawan ni Kristo na hindi nanghihina, yon ang sinisimboluhan ng tinapay na kinakain natin. Tingnan nyo, ano sabi? Ano ang sabi? Lulutuin mo ang kordero kasama ang ulo, kasama ang kanyang mga paa, kasama ang lahat ng lamang loob. Kasi ipipreserve niya lahat yun sa mga kumakain ito. Look at Jesus. When Jesus was hung on the tree, ladies and gentlemen, nung nakapako si Jesus sa krus, nandoon, walang bawas ang Panginoon. Ipinako kasama ang kanyang ulunan, ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, ang kanyang lamang loob, yung blessed body of Jesus Christ, the whole blessed body of Christ was hung on the tree. You know why? Dahil sa pamamagitan ng katawang yon na blessed at walang sakit at pinagpala, sa pamamagitan nun, doon tayo kukuha ng kagalingan, doon tayo mapagpapala, doon tayo lalakas, doon lulusog ang ating katawan. Sabi ng Galatians 3:13, niredeem tayo ni Jesus sa lahat ng sumpa nung siya ay ipako sa krus, sapagkat nasusulat, isinumpa ang lahat ng napako sa krus. Nung si Jesus ay napako sa krus, hallelujah, tinubos na tayo sa lahat ng sumpa. Sa sumpa ng karamdaman, sa sumpa ng kahirapan, sa sumpa ng kamatayan, sa sumpa ng mga katalunan sa buhay na ito, niredeem ka na ni Lord. Because of Jesus on the cross, you are no longer under curse. You are under the blessing of the Lord our God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed forever. Kaya intact yung katawan ni Christ. Kasi by His stripes, we are healed. At alam nyo, ang tradisyon ng araw, kapag titiyaking papatayin yung mga nakapako sa krus, babalian po ng tadyang. Kaya yung dalawa na nakapako kay Jesus Christ, nakatabi niya, binalian ng tadyang. Pero nung si Jesus na ang babalian ng tadyang, sinaway. Hindi na alam kung saan ang galing ang utos na yun. Pero yan ay nakalagay sa Bible. Ang katawan ng kanyang anak ay hindi masisiraan ng buto. Walang masisirang bahagi ng katawan. Ipipreserve until the resurrection. Kasi kung nabalian si Lord, yung hihingi sa kanya ng healing na nabalian, hindi gagaling. Kung may sakit sa puso si Lord, yung hihingi sa kanya ng kagalingan sa puso, hindi gagaling. Kung may sakit sa baga si Lord, yung hihingi ng kagalingan na sa baga, hindi gagaling. But because of the entire body of Jesus was preserved and intact, ano man ang sakit mo kapatid, gagaling ka sa pamamagitan ng ating Panginoon. At dalangin ko mamaya, kapag nagpapartake ka ng komunyon, ano man ang sakit mo, pagalingin lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Lahat ng naniniwala, magsabi ng hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya po, at yung juice na iniinom natin is the symbol of the blood of Jesus. Sabihin nyo nga, blood of Jesus.
ang pinaka-blessed at makapangyarihang dugo ay ang dugo ni Jesus. Sabi doon, ang mga dugo ng hayop, ng kambing, at ng tupa na pinapatay noong panahon ni Moises ay nakapagtatakip lang ng kasalanan ng tao. Pero ang dugo ni Kristo, hindi nakapagtatakip. Yan ay pumapawi sa lahat ng ating mga kasalanan. At hindi lang pumapawi, yan ay nagpapaputi sa ating kalooban, nagpapaputi sa atin sa harapan ng Diyos. You are not only forgiven, you are cleansed, and you are declared justified, and you are declared holy, and you are declared blessed because of the blood of Jesus Christ. Sabi doon, kaya kung makapangyarihan ang dugo ng mga hayop nung panahon ni Moises, makapangyarihan, mas makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung nasa iyo ang dugo ni Jesus, you have identity. Sabi mo sa katabi mo, meron kang identity. Ano ang identity mo? You belong to Christ. Sabi mo sa tatlong tao, you belong to Christ. Kaya pag may aatake sa iyo at nakita yung dugo, limit tayo dyan. That belongs to Christ. Meron siyang blood of Jesus. And it is protection. Lalampas sila lahat. Praise God. Noong panahon ng kordero, ang lumampas ay ang anghel na mamumuksa. Sa panahon natin ngayon, wala nang anghel ng mamumuksa. Sa panahon natin ngayon, lahat ng gawa at plano ng dyablo ang naglipana sa daigdig na ito. Pero kapatid, kapag nasa iyo ang blood ni Jesus, you are protected by the living God. You are under the protection of the Almighty God because of the blood of Jesus Christ. Kaya dapat pag-aalis tayo, Lord, cover me with your blood. Let the blood of Jesus be upon my family. Let the blood of Jesus be upon us all. Praise God, nung isang beses, nagpunta ako doon sa isang bahay ng kapatid natin. Napakaganda ng display nila. Yung display po nila, yung malaking display nila, meron pong isang aquarium na bilog, na napakalinaw ng aquarium, at nandun po sa loob ng aquarium yung napakatabang goldfish. At sa labas ng aquarium, nandun yung napakalaking pusa. Na pag tinignan mo yung mukha ng pusa, depressed na depressed. Kasi gustong-gusto niyang kainin yung goldfish. Parang nai-imagine niya ang taba nito. Ang sarap nito, ang linamnam nito, ay hapunan ko na ito. Pero wala siyang magawa. Bakit ho? Dahil nababalutan ng tubig at ng aquarium. Kaya nandun lang sa labas at nakahalukip-kip, walang magawa. Kaya ako tuwan-tuwa doon, I picture each and every one of us under the blood of Jesus Christ. Mai-stress talaga si Satanas. Wala siyang magagawa sa buhay mo. Amen! We are under the protection of the blood of the Lord. Hallelujah. Yan po ang partake ng communion. At dito na ako magtatapos. Ang pangatlong yugto ay ang banal na komunyon. The Holy Communion na gagawin natin maya-maya. Sabi rito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. At ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi na siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. What's the word? What's the word? Nagpasalamat, pinagpirapiraso ang tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ang kinakain nating tinapay at ang iniinom nating juice sa Holy Communion ay ordinaryong tinapay at ordinaryong juice. Tama po? Ano ba yung brandang juice na ginagamit natin dito? Seso. No. Eh, ganun din sa Baliwag. Seso, may junior, may giant. Ordinaryo lamang po yan, mga kapatid. Pero sa diwa ng panalangin, pananampalataya, at pagsunod sa Diyos, yan ay nagiging simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng dinedicate sa Diyos ay binabanal ng Diyos at nire-releasan niya ng kanyang kapangyarihan at pagpapala.
kapag katapos nating ipanalangin, ang Diyos na yan at ang tinapay na yan, hindi na yan ordinary. Yan ay extraordinary. The symbol of the body and the blood of Jesus Christ. Kaya dapat pag kinakain mo, Lord, tinatanggap ko ang lahat ng pagpapala dahil sa katawan mo. Dapat ganun tayo. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, dapat ganun ka. Eh yung iba minsan namimintas pa. Ano ba naman nire? Ba't pinagpira-piraso na lang? It is the symbol of the body of Christ. Praise God. Matapos magapunan, dumapot siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan. This cup is a symbol of the new covenant na pinagtitibay ng dugo ng Panginoon. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Praise God. I tell you, ang Pasko ang nagsimula ng banal na komunyon. Ang huling hapunan ang nag-fulfilled at nag-manifest ng buong Pasko. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na banal na hapunan ang ating ginagawa. Ang ginagawa na natin ay banal na komunyon. Maliwanag ba mga kapatid? Kapag sinabi, bakit kayo naghahapunan ng umaga? Ay ano kami? Hindi kami naghahapunan ng umaga. Nag-aamusal kami sa umaga. Eh ano kayo ginagawa niyo sa simbahan? Hindi yun hapunan. Yun ay komunyon. Amen. Amen po ba? Praise God. Komunyon to, hindi banal na hapunan. Tama? Si Jesus ang gumawa ng banal na hapunan. Pero inutos siya sa atin bilang banal na komunyon na tuwing gawin natin bilang pag-alaala sa Kanya. Tanong, nasa Bible ba yung banal na komunyon? Anong verse? Sasabihin ko po sa inyo. Okay. Anong verse? 1 Corinthians 10:15-17. I speak as to wise men. Judge for yourself what I say. The cup of blessing which we bless. Napakaganda. Yung iniinuman natin na cup ay dinoble bless siya ng Panginoon. Ano sabi diyan? The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Communion po yan. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we, though many, are one bread and one body. For we all partake of the one bread. Okay, papaliwanag ko po. Ano ang banal na komunyon sa ginagawa natin ngayon? Number 1, yan ay partaking. Sabihin nyo nga, partakings. Sabi, nakikibahagi. Kapag nagkukomunyon ka, nakikibahagi ka. Nakikibahagi ka doon sa pagpapalang nirelease sa panahon ni Moises. Nakikibahagi ka doon sa blessing na nirelease ni Jesus Christ. Nakikibahagi ka sa benefits of the cross of Calvary. Ladies and gentlemen, we are living in the best time in the world because in our time, nakikibahagi tayo mula sa unang Pasko hanggang sa huling hapunan at hanggang sa banal na komunyon sa panahon natin ngayon. Sinagap na nating lahat ang blessing ng Holy Communion. Masaya ba kayo? Pakikibahagi yan. Praise God. Hallelujah. Nakikibahagi tayo. Ibig sabihin, wala man tayo nung panahon ni Moises para makibahagi sa Pasko. Wala man tayo sa panahon ng huling hapunan ni Jesus kasama ng kanyang mga alagad. Kapatid, sa pakikibahagi natin sa banal na hapunan o sa banal na komunyon, rumi-release lahat sa atin ang mga pagpapala, ang mga kapangyarihan at ang mga biyaya ng komunyong ito. You are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. So yun, ang una, partakings. Ang pangalawa, remembering. Sabi niya, sa tuwing gagawin nyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Kapag kinakain mo yung tinapay at yung juice ay iniinom mo, ano naaalala mo?
Sabi mo nga sa katabi mo, ano naaalala mo? Naaalala mo pa ba yung sakit mo? Naaalala mo pa ba yung problema mo? Naaalala mo pa ba ang ibang mga bagay sa buhay mo? Dapat pag nagpa-partake ka, siya lang ang naaalala mo. Amen? Though you're sick, you are healed because of the blood of Jesus. Though you are weak, you are strong because of the blood of Jesus. Whatever your situation may be, you are under the protection of heaven by the blood of Jesus. Remember who you are. Kapag nagpapartake ka ng komunyon, hindi mo lang aalalahanin ano ginawa ng Diyos para sa iyo. Dapat inaalala mo ano ang epekto nito sa buhay mo. That you are redeemed, you are blessed, you are healed, you are victorious because of the blood of Jesus. Sa mga, tingin po kayo dito, sa mga kalendaryo natin, mayroong mga pula. Tama po? May mga pula sa kalendaryo natin. Tama? Ano yung mga pula sa kalendaryo natin? Mga holidays. Ano ba yung mga holidays na yan? Yan po yung mga mahalagang tao at mahalagang pangyayari sa ating bansa. Tama o mali? Para hindi natin nakalimutan, inilagay na sa kalendaryo, ginawa pang pula. Bonifacio Day, Rizal Day, ano pa? Christmas Day, pinula na. Ibig sabihin, hindi mo siya makakalimutan pagdating ng araw na yun. Sa kalendaryo ng langit, isa lang ang pula, ang banal na komunyon bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise God! At panghuli, proclaiming. Proclaiming. Ang banal na komunyon ay proclaiming. 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Kapag kinakain mo ang tinapay at iniinom mo ang juice, you proclaim. Sabi mo sa kanan at kaliwa, you proclaim. Sabi mo, you proclaim. Ano ibig sabihin ng proclaim? Dalawang salita yan, pro at saka claim. Naget natin mga kapatid? Pro at saka claim. Ano ibig sabihin ng pro? Ano ibig sabihin ng pro? Bago pa. Praise God. Ang claim, i-claim mo na. I-proclaim. Praise God. Yung para sa'yo, ginawa na ni Lord, the finished work of Christ, i-claim mo na during the communion. Amen? Hallelujah. As you eat the bread, I proclaim, I am healed. I proclaim, I am blessed. I proclaim, I am forgiven. I proclaim, I am the child of God. Pag iniinom mo yung juice, I proclaim, I am washed by the blood of Jesus. I proclaim, the covenant of God will fulfill in my life. I proclaim that all the promises of God will fulfill in my life. Napakadaming proclamation kapag tayo ay nagbabanal na komunyon. Amen? Palakpakan natin na malakas si Jesus. Tumayo tayong lahat. Shall we all rise in the presence of God? Hallelujah. Alam nyo na mapag-aralan ko itong Holy Communion, na iba talaga ang pananaw ko sa pakikibahagi sa banal na komunyon. Dati po kasi, normal lang ang banal na komunyon para sa akin. Kasi ang banal na komunyon minana pa natin sa Katoliko. Tama po? Iba pa yung relihiyon natin, nagkukomunyon na tayo. Sanay na tayo dyan. Na ito'y ritual, ito'y bahagi ng pagsamba, ito'y bahagi ng ating programa ng simbahan. But this is not ritual. This is not part of the program. This is the ordinance of God Himself. That as you eat the bread and as you drink the cup, do it in remembrance of Jesus Christ. Ladies and gentlemen, ito ang paraang nararapat kapag nakikibahagi tayo ng banal na komunyon. This is the right manner of celebrating the Holy
Communion. Proclaim God in your life. Are you ready? Ready na ba tayo? Ready na tayo ngayong oras na ito? Are you ready for the Holy Communion? Praise God. Tinatawagan ko yung mga ushers natin before we partake. Shall we pray to Jesus? Mananalangin tayo. Ang ipapanalangin natin sa Diyos, una, magpapasalamat tayo. Magpapasalamat tayo sa krus ng Kalbaryo. Magpapasalamat tayo sa ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Masaya ba tayo? We belong to Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng palitan. Hindi tayong original ng exchange gift. Nagkaroon doon ng palitan. Ipinalit ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa bawat isa sa atin. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang sa pamamagitan niya, tayong mga makasalanan ay mapatawad at maging matuwid sa kanyang harapan. Doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng palitan. Siya na forever and perfectly blessed ay naging under curse when He hung on the tree. Upang sa kanyang kamatayan, tayo na nasa ilalim ng sumpa ng kautusan at kasalanan sa pamamagitan ni Jesus ay lumakad sa ibabaw ng pagpapala. Because of the cross of Jesus, you are no longer under curse. Do not believe the devil that you are weak, that you are sick, that you are limited, na hanggang dyan ka lang. Do not believe on the devil. Wala siyang ginawa para sa iyo. Believe on Jesus. He died for you in order for you to be blessed. Ginawa niya ito upang ang pagpapalang ipinangako niya kay Abraham ay dumating sa buhay nating lahat. Siya na walang kamatayan at nagbibigay ng buhay ay namatay para tayo na nakatakda sa kamatayan at kaparusahan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya na anak ng Diyos, walang ginawa kundi paglingkuran ng mga anghel sa langit, ay naging anak ng tao at namuhay na katulad ng isang alipin upang tayo na mga anak ng ordinaryong tao sa pamamagitan niya ay maging mga anak ng Diyos. Brothers and sisters, the grace of God is flowing in the cross of Calvary. The mercy, the grace, the blessing, the covenant, and the promises of God are flowing in the cross of Calvary. You can partake by means of Holy Communion. You can remember by means of Holy Communion. And ladies and gentlemen, you can proclaim, you can claim because of the Holy Communion. Bow your heads and close your eyes. Heavenly Father, we thank you for what you have done on the cross. It is really your great love for each and every one of us. You love us so much, O God. Wala nang ang hihigit sa pag-ibig na ito, na ipinagkaloob mo ang iyong buhay, alang-alang sa mga makasalanang katulad ng bawat isa sa amin. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, hallelujah. And every day will change into your image more and more. That by the cross We've truly been transformed. thank you for the cross. Hallelujah. Mighty cross. Let us worship the Lamb of God that takes away the sins of the world. For such a son. Oh, Rabakanda Lalabashika Lalaba. Every day Lubrianda. will change into your image more and more.
worship the Lord. Hallelujah. For such a cause. Hallelujah. We're so amazed, and we give you praise for the power of the Sing it one more time. I'm so amazed. Hallelujah. so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. Come on. Hallelujah. We're so amazed, and we give you praise for the power Lahat ng nagpapasalamat, lahat ng sumasamba, lahat ng nagpo-proclaim, lift your hands. I'm so amazed. so amazed, and we give you praise that you would save us for such a We're so cause. amazed, my God. Hallelujah. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. For the last time, hallelujah. We're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Lord, we thank you so much for the power of the cross. Thank you so much for all of your sacrifices. Thank you so much for your love. Thank you so much, Lord, for your grace. Thank you so much for your mercy. Hallelujah. Sino nga po ba kami, Panginoon, para mahalin mo kami, Panginoon, ng katulad nito? Sino kami, O God, that you sacrifice so much for all of us? At sino kami, Panginoon, upang magplano ka mula noon hanggang ngayon? Mula pa panahon ni Eva at ni Adan hanggang sa second coming, you plan for our salvation. You plan for our forgiveness. You plan for our future. You plan for our eternity. You plan for our sake, O God. Thank you so much, O Father God. Thank you so much, O God, in the name of Jesus. Sige po, pwede ba natin pasalamatan ng God personal? Hallelujah. Let us remember Jesus today. Before we partake, let us remember, hallelujah, Jesus, who loves you so much. Thank you so much, oh Father God. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Holy Spirit. Oh, rabababakandalala shikararayanda. Lord, the next time we will take the Holy Communion, we will take it reverently. We will take it personally. We will take it by faith. We will take it, Father, hallelujah, with passion in our lives today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, hallelujah. Bless ang komunyon na aming pagsasaluhan ngayong araw na ito. Pagpalain mo po ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan. Ang Diyos na sumisimbolo sa iyong banal na dugo. We are so blessed. We are so blessed, Lord. It is more than Passover. It is more than, Lord, the Last Supper. It is the Holy Communion that comes from God. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga elemento na aming kakainin at iinumin. And Lord, we pray in the name of Jesus, as we partake, Lord, as we partake, hallelujah, lahat ng may sakit ay gagaling. Lahat ng nanghihina ay lalakas, Panginoon. Lahat ng may pinagdadaanan ay pagtatagumpayin, O God. As we partake it, O Father God, you will release the miracle. You will release the blessing. You will release the healing. You will release deliverance. You will release restoration. You will release freedom, O God. The finished work of Jesus Christ will be released. And we will partake it, Lord, and we will claim it in the name of Jesus. At sa pag-inom namin ng juice, symbolizing your mighty blood, makikita mo sa amin ang dugo ng kordero.
And when you see, when the world see, and even the demons see the blood of Christ in us, no works of the enemy that can come near us. Walang gawa ng kaaway na maaaring makalapit, makapangagumpay, hallelujah, sa buhay naming lahat. Thank you, Lord. We are forever thankful. We are forever blessed. Hallelujah. We are forever victorious because of your death on the cross, because of your blood, and because of your body. Thank you, Heavenly Father. Lord, ang dalangin ko, lahat ng magpapartake, maririlisan ng benefits of the cross of Calvary. Maririlisan ng miracle from Passover. Maririlisan ng declaration ni Jesus sa Lord's Supper. At Lord, makiklaim namin ang fulfillment ng bagong tipan, ang katuparan ng lahat ng iyong mga pangako. Lord, i-bless mo ang aming mga ushers and usherette who will serve us today. Thank you for their lives as an instrument of blessing to all of us. Bless their family and bless all of us. And today, Lord, as we eat the bread, as we drink the juice of Father God, we receive, we partake, and we proclaim the body and the blessing and the covenant and the promises of the Lord Jesus Christ, the finished work of God in our lives. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Give the Lord, the Lamb of God, give the Lamb of God the best clap of praise today. Amen. Hallelujah. At pagkuha natin ng tinapay at ng juice, hallelujah, let us have a moment of silence. Hallelujah. Let us remember Jesus. Sige po, pagkuha nyo, don't look around. Pagkuha ka ng tinapay ng juice, just bow your heads and remember Jesus. Something great, something miraculous, something amazing is going to be released right now. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Yes, we partake, Jesus. We remember you. Love you, Lord. Love you, Jesus. Love you, Holy Spirit. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Lord, ang prayer namin, sa tuwing magpapartake kami ng Holy Communion, lahat ng blessing na nirelease mo nung unang Paskwa sa mga Israelita, i-release mo din sa aming lahat.
Sa tuwing magpapartake kami ng Holy Communion, lahat ng dineclare mo, Panginoon, sa banal na hapunan, ay tanggapin naming lahat. Lalong-lalo na ang iyong tipan na pinagtibay ng iyong banal na dugo. And Lord, sa tuwing magpapartake kami ng Holy Communion, pinoproclaim namin, God, that we receive all of this. Mabubuhay kami at ma-enjoy namin ang lahat ng ito. You will heal every sick body. You will restore every strength. You will forgive every sin. You will change every life. Hallelujah. You will answer all the prayers of your people. You will fulfill all our dreams. And you will fulfill all your promises sa buhay naming lahat, ngayon at magpakailanman. Let us partake. Taas natin ang tinapay sa Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, ng gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso at sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kanin ninyong lahat bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Kainin po natin. Taas natin ng juice. Gayun din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi niya, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain tayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon, ang kanyang tipan, ang pagpapala ng krus, ang benepisyo ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at ang kaganapan ng lahat ng kanyang mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang Diyos. Receive it by faith, hallelujah, in your spirit. Lord, thank you. I claim that every sick body is now healed in the name of Jesus. I declare and proclaim, Lord, hallelujah, we are free from all the works of the enemy. I declare, Lord, the fulfillment of all your promises. I declare, Father God, the power of the covenant, the power of the cross, the power of the blood is now upon each and every one of us, and even in our family. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng may tinanggap kay Lord, sumigaw ng hallelujah! Are you blessed today? Hallelujah! Sabihin nyo, I am blessed forever in Jesus' name. Pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you so much and God bless you all. Shalom, shalom. Advance Merry Christmas. Hallelujah. O sige, mag-closing na tayo. Praise God. At sige, mag-declare ka ulit sa katabi mo. Sabihin mo, kung nalalaman mo lamang ang mga hinahanda ng Diyos para sa'yo, hindi ka na malulungkot, hindi ka na matatakot, hindi ka na manghihina, lagi ka nang masaya. Hallelujah! Praise the Lord! Palangpakan natin ang malakas si Jesus. Tama ba? 28 days bago matapos ang 2023. Sino dito naniniwala? May paparating pa siyang pagpapala. May panalangin pang sasagutin. May pangarap pang tutuparin. Hallelujah! Sabihin niyo, akin yun! Sabihin mo ulit sa katabi mo, sabihin mo sa kanya. Kaya sabihin mo, seryoso, sabihin mo sa kanya, pagdating nung sa'yo, alalahanin mo ako. Pagdating nung sa akin, damay ka din. Amen. Walang limutan. Amen. Walang baka natin. Woo! Hallelujah.
Glory to God. Hallelujah. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful celebration that we have. Ang mga salita mo na natanggap namin ay selyuhan ng iyong banal na spirito. Umuwi kami na may kagalakan, may kapayapaan at tagumpay. Taglay-taglay namin ang iyong covenant, ang iyong pangako, ang iyong salita, at ang krus, ang bisa at kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo. Cover all of us tightly with the precious blood of Jesus, even our family, Lord, sa aming pag-uwi. Pagpalain mo kami lahat, i-bless ang natitirang oras ng araw na ito, at sa buong isang linggong paparating, pagpalain mo, ingatan kami lahat. Bless the work of our hands, O Father, and give us continuous victory and blessing and favor that comes from you, O Father God. Salamat po na marami. Pagpalain mo rin ang aming minamahal na Bishop, si Reverend Lilibet Malangin, at ang mga pastor namin na nandiyan sa UAE in celebrating anniversaries, hallelujah, of our ministry there. Thank you so much. Bless them and bless all of us today, Panginoon. Salamat po na marami, O Lord, and we declare, Lord, more victory, more blessing, more promises, more answered prayer, more breakthroughs are on the way. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. God bless you.